kabagis, good morning. Welcome back to my channel. May pag-uusapan tayo ngayon mga kabagis, no, kasi may mga nagtatanong sa atin kung ano ba yung posibleng kitaan sa ating pagpapaboy. Mayroon akong ibanggit sa inyo ng mga ideas, no, na kung saan ma-reach natin yung ganong klaseng timbang in 3 months, then pasok tayo at kumbaga mayroon tayong nasabing profit sa pag-alaga natin ng bawat isang baboy na inaalagaan natin. So, before that mga kabagis, gusto ko lang magbigay ng disclaimer. I am not a vet, hindi po tayo licensed for that. And ginagawa natin mga kabagis is sinishare lang natin yung ating mga good practices sa ating pag-alaga ng mga baboy. Then, if you think na hindi naman yun applicable sa inyo, then feel free po not to follow. I-disregard na lang. Kasi kanina may napansin ako na may nag-report sa ating Facebook page regarding that. Pero yun lang, disclaimer lang. Kung hindi ninyo feel na sundin yung ating mga sinishare sa ating channel, more especially po sa pagbigay ng vitamins, yung deworming or whatnot, then make sure po na i-disregard nyo na lang. Hindi po, that's the term po. Actual po yung ating pagbibigay ng mga payo at mga good practices po sa pag-aalaga ng ating mga baboy. Nandiyan naman, nakita nyo naman yung ating mga alaga. Ang ganda po ng resulta. So, but if you think na hindi siya maganda para sa inyo din, wag nyong sundin. Ako naman po, hindi po ako perfect. I can also, learn from you whenever you give us comments, yung mga information na pwede ninyong idagdag doon sa ating mga binibigay na mga information which is kailangan talaga kasi may mga nagtatanong sa atin at hirap naman na sagutin natin sila isa-isa. So let's just make a video para at least lahat makapanood and then makita nila yung sagot sa kanilang mga tanong. So ngayon mga kabagis, going back to the topic, ano ba yung tamang kilo masasabi nating pasok or mayroon tayong profit sa ating pag-alaga ng baboy. So sa pag-alaga ng baboy ngayon, masasabi ko this year is the best year for us to raise pigs. Bakit? Alam niyo kung bakit? Before nag-pandemic, umabot pa ako doon mga kabagi sa 150 lang yung kuha ng ating mga baboy. So ano na yun, patay na yun, hindi yun live weight. So imagine niyo yung difference ngayong taon or this time. Sa Cebu po, ang bilihan ng mga baboy ngayon yung patay. I mean, yung rasyon tawag namin is mag-range siya ng 200 to 220. Depende kung makatiming kayo nung mga maganda talagang magbayad sa mga ganong arrangements sa pagbili ng baboy. So, ang sa akin lang naman is masasabi ko, kasi I need to address the question, ang masasabi ko, if ever po na 3 months ninyong ibenta yung inyong mga baboy, yung 3 months na yun, hindi yung counting yung pagka-anak. Yung 3 months is yung pagkabili ninyo ng baboy. Okay? So mag-count tayo ng 3 months and then ibenta ninyo. Kung ganun yung ating gagawin mga kabagis, if makuha natin yung at least 70 above na kilos ng ating mga alaga bawat isa, masasabi ko po na pasok tayo doon sa tinatawag na possible profit natin. I mean, yung bang pasok tayo doon sa minimum na pwedeng maging profit natin sa ating mga baboy. I-ano ko sa inyo mga kabagis, i-calculate ko sa inyo yung ating posibleng kita dyan. Sabihin na lang natin pinaka mahirap abutin, at least 70 kilos. Pero normally po, kung mag 3 months ka at pinapakain mo ng tama, 80 to 100 posible na ko na yun. Pero may mga iba talaga na mahirapan sila. So, sabihin natin 70 kilos yung baboy.
in 3 months, tapos 210 yung kuha, mayroon kayong total of 70 times 210, 14,700 yung isang baboy ninyo. Sabihin na natin na sa 3 months na yon ang makonsumo ng baboy sa inyong feeds ay 7,000. And then plus sa biik na 3,000. So, mga nasa 10,000 exactly yung expenses. Hindi pa yun kasama nun yung tubig, pero yun lang yung ating i-count kasi nga yun naman yung pinaka-importante na makuha natin doon sa gross profit natin. So, out of 14,700, i-minus mo yung 10,000, meron kang 4,700 in 3 months na pag-alaga. Pinakakulelat na yan mga kabagis yung 70. What if yung baboy nyo is nag-average ng 90 kilos, i-times mo yan 90 times 210, so meron kayong 18,900 bawat isa. I-minus mo yung 10,000 dyan na expenses, so meron kayong at least almost 9,000 na kita bawat isang baboy. Hindi na siya masama in 3 months. So paano ko sabihin na yung 70 po is pinakakulilat na yan in 3 months? Sundin nyo lang po yung aking sinasabi mga kabagis na first month natin na pag-alaga ng baboy, more especially kung starter feeds pa lang yan, huwag ninyong limitahan sa pagpakain. Okay? Talagang doon yung foundation ng ating mga baboy. Kung doon sa first month is mapalyar tayo or may magkamali tayo sa pagpakain nila, hindi natin mabigay yung tamang pakain nila. In that certain period of time, napaka-critical niya ng mga kabagis. Inuulit-ulit po yan. Kung hindi natin yan magawa ng paraan at kumbaga magkamali tayo, hindi natin nabigay yung tamang pakain, then 70 kilos talaga, or minsan pa nga mayroon pang mababa pa sa 70 kilos, luging-lugi ka na doon. So yun, pagdating naman sa grower mga kabagis, i-make sure natin na nasa tamang pakain pa rin tayo sa grower. Ang sa akin, may nagtatanong kasi yung dalawa ko na 2 months mahigit pa lang, finisher ko na pinapakain ko na ng finisher. Ang sako ng finisher is mas mababa konti ng sako sa grower. Now, nakita ko naman na maganda yung kanilang tubo, mabigat na sila, malaki na. So, there's gonna be a possibility na mabenta natin yan before mag 3 months. Kasi nga, nakuha na natin yung maximum nila na timbang na bigat. Ang ibig sabihin dyan, less yung mapapigay yung pakain na feeds, tapos less yung yung labor mo doon, and then the same lang yung ending mo sa kitaan mo. Kuha mo yung punto. Ang ibig kong sabihin mga kabagis, kung mapaaga natin mabenta ng ating mga alaga, tapos maganda yung kanilang timbang, pasok doon sa ating hinahanap before mag 3 months, pero pasok na sila, then it's gonna be a great profit po sa atin. So huwag nating hayaan na kailangan pa nating paabutin ng 3 months and then we ended up having 70 kilos lang or mas mababa pa sa 70 kilos. Kung ganun yung ating ending sa ating mga baboy mga kabagis, well, expect po kayo na luging-lugi po kayo doon. May konting profit pero hindi siya ganun kaganda isipin, no? Na yun lang yung ating nakuha. Kung mayroon naman tayong paraan na talagang ma-maximize natin yung potential ng ating mga alaga. So, again, lahat po babalik yan dun sa pakain natin ng ating mga baboy. So, kung ating pakain ay hindi tama, then hindi din maganda yung kalabasan ng ating mga alaga. Sabihin natin na ano ba yung sinabi nating pakain. Yung pakain na sinabi ko, again, once na starter stage po sila, huwag ninyong limitahan. Hindi naman sa bigyan nyo lang ng bigyan kahit hindi na maubos. Ang ibig sabihin dyan mga kabagis, bigyan nyo ng dahan-dahan na feeds
for as long as naghingi pa sila, din bigyan mo na naman ng konti pa konti hanggang na-maintain nila yung busog nila sa first month. Huwag niyong isipin na marami na naubos. Basta hindi naman yun na nasayang na iwalisin mo at itapon mo. Kapag inubos nila, kinakain nila, then that's good in that first month po. So again, hindi kailangan ilagay lahat ng buo yung papakain natin. Pwede natin unti-untiin. And then kapag nakikita natin na ubos na, then gusto pa nila din bigay naman ng pakunti-kunti. Ganun yung technique, lalo na't mga biik pa yan, niliit pa yan. Hindi yan sila gustong biglain kasi nga magtatai din sila. Dahan-dahan pero consistent. Okay, I hope nakuha nyo yun. Dahan-dahan lang hanggang sa na-maintain nila yung busog nila. And then kapag parang busog na yan, hindi na yan manghihingi. Mapapansin mo, paglagay mo ng isang ganong piraso sa feeds, hindi na nila kainin, then that's it, busog na sila. So, kapag maghingi pa, first month, then bigay lang tayo ng bigay, kaunti-unti lang hanggang sa talagang mabusog yung ating mga alaga. At that moment po, ng first month nila po, hindi tayo magkakamali na talagang bibigat yung ating mga alaga. Then, the second, third month will just follow. Kasi yung first month po yung pinaka-importante at critical ng ating pag-aalaga ng baboy. Masasabi ko yan kasi mayroon tayong mga alaga before na hindi pa tayo nagkaroon ng ganong klaseng observation or idea. Sabi ko nga, this is just, I'm sharing my good practices, yung na-observe ko sa pag-alaga for how many times na po na nagkamali ako doon sa first month, then second, third month po, wala na. Sayang lang yung pakain mo. So yung first month talaga yung importante. Then kapag magawa mo yon, yung ibig sabihin nun, mabigay mo yung tamang pakain, tamang paraan, then wala ka nang dapat ikabahala sa second and third month. Tuloy-tuloy na yan. Alright? So, I hope mga kabagis, mayroon tayong natutunan ngayong umaga. And again, in-address ko yung nag-report sa atin na if you think na hindi maganda yung aking sinasabi, sinishare sa aking channel, then never mind. Huwag mong gayahin, huwag mong sundin. Ito po ay actually free lang nga ito, free access lang po natin kung ginagawa yung ating mga tutorial or mga ating sharing, no? May iba dyan na before mo ma-access yung kanilang mga sinasabi, mga informations about how they manage their piggeries, their farm, may bayad. But with us, free lang po tayo, and then so far po, yung application or yung mga information na binibigay ko sa inyo, nag-work naman sa atin. And there's no reason na hindi mag-work sa inyo. Just make sure lang po tayo ng mga comparison sa mga ibang nagbigay din ng mga information kagaya nito. Alright? So yun mga kabagis, thank you so much for watching.